Buhat sa malaking tipak ng mozzarella cheese na abalang ginagadgad ni Vanessa sa malapad na pizza dough, wala sa sariling nagtaas siya ng paningin. Mula sa second floor ng mall sa Barandilla, nagtama ang paningin nila ng isang babaeng namumugto ang mga mata. Bahagyang nakatalong ko ito. Kinunot ng dalaga ang noo. Saglit, ngunit hindi inalis ng babaeng namumugto ang mga mata sa kanya. Babawiin na sana ni Vanessa ang atensyon at ibabalik sa ginagawa nang makita sa tabi nito ang aninong itim. Umakbay pa ang isang braso ng anino sa babae na agad nasakyan ng dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang hindi niya maiwasang pakawalan. Maigi na lang abala sila Paloma at Jang sa kani-kanilang ginagawa. Hindi na siya napansin. Mabigat ang loob na tinuloy niya ang ginagawa. Lihim na napatiimbagang. Tunay na tuso ang kasamaan. Hindi pa nga siya tuwirang nakakabawi sa utang rito. Muli siyang binibigyan ng pagkakataong muling lumubog at tuluyang madaganan ng interes. Kung saan, malaki ang hinihinging kapalit. Kung may mapagpipilian lamang siya, ngunit hindi niya talaga maiwasang ialis ang ugaling mapaghigante sa sistema. Naniniwala kasi siyang hindi lahat pinapalagpas. Ngunit eto naman ang kapalit. Hinahatak siya pa ilalim. Tuluyan siyang iginigiya upang maging mangkukulam. Isang katauhang kabilin-bilinan pa man din ng kanyang inay ay huwag niyang tatahakin upang hindi matulad sa una nitong pamilya, sa kanyang hindi nakilalang kapatid. Maaga umibig ang kanyang ina. Nagkaanak ito ng isa na siyang naisa ng ipalit ng kapatid nitong ang pangkukulam ay ginagawang negosyo. Ngunit dumating ang matinding gapa sa kanila, sanhe upang ang buhay ng magtiyahin ay mautas. Ang kanyang ina lamang ang naiwang buhay. Muli itong umibig at nagpakalayo-layo at sa kabaitan ng langit ay binigyan ng kanyang inay ng bagong simula. Siya'y sinilang. Bata pa si Vanessa, hindi naglihim ang kanyang ina sa nakaraan nito. Lahat sa kanya ay inilahad, walang tinako, puwera lamang sa mga gawin ng isang mangkukulam. Ngunit marahil sadyang may pisi silang nakatali pa rin sa dating katauhan sapagkat hindi man sa kanya tinuro ng kanyang ina ang mga gawi, ang kadiliman ang humanap sa kanya. Isang hapon, habang nagpupuyo siya sa galit, gawa ng gurong hindi na matiis ang pang-aapi sa kaklaseng walang laban, may bumulong sa kanyang tinig. May magagawa raw siya, kung nanaisin niya, kung siya'y papayag, at hindi nga siya nag-atubili. Tinanggap niya ang kamay ng anino at sa kanyang tenga binulong nito ang mga dapat gawin. Sinabi nitong nakawin niya ang munting tasang paboritong inuman ng guro na itinatabi sa ilalim ng sarili nitong lamesa. Idaw-daw ang labi ng tasa sa plangganitang may tubig na nabulungan na niya ng mga salitang 1 linggo niya ring kinabisa. Hindi nga naglaon, nagnaknak ang lalamunan ng kanyang guro. Naiganti niya ang abang ka mag-aral. Ang itim na anino ay hindi na lumubay sa kanya mula noon. Bagamat wala ito sa kanyang paningin, nararamdaman niya ang presensya nito. Lalo pag may pagkakataong hinahamon na naman ang kanyang emosyon at pagtitimpi. Kailan lamang nagamit niya ito upang kulamin ang lalaking customer na dinutsa-dutsa siya at niloko sa salapi. Mula noon, mas tumindi ang presensya nito sa kanyang tabi. Lumakas, dahilan upang magkaroon ito ng kakayahan na pumukaw ng atensyon ng mga taong nararamdaman nitong may puot rin sa puso at nais kumante. Nandaramay pa, nagre-recruit o naghahanap ng magiging customer niya kung sakaling tuluyan niyang tanggapin ang pilit na nililihisang kapalaran. Hindi na siya nagulat nang inabangan siya ng babae sa labas ng mall nung uwian na. "Miss," tawag nito habang papalapit sa kanya. Mabigat ang loob na hinarap niya ito. "Ikaw lang daw yung makakatulong sa akin," sabi ng lalaki.
Parang awa mo na tulungan mo ko. Anito na tinutukoy ay ang nagsaanyong taong anino. Tuluyang bumagsak ang mga balikat ni Vanessa. Sa isang sulok ng parking lot sa likod ng mall, umupo sa gutter ang babae. Nagpakilalang Maricon. Nanatiling nakatayo si Vanessa at sa isang direksyon nakatuon ang mga mata. Hinayaan niya maglahad ito. Kung mahahanap niya ang simpatya sa dibdib, sige, aniya sa sarili. Alam niyang hindi nito magagawang i-edit ang katotohanan kung sakaling maglalahad ito ng kabulaanan. Tapat sa kanya ang anino, sapagkat may hinihintay itong makuha sa kanya. Ang nanay ko, ang nais kong ipakulam. Hindi ko na matiis ang ginagawa niya. Umpisa nito na kinalinga ni Vanessa sa babae. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang namutawi roon. Kakaiba ito. Sariling magulang ang nais pasakitan. Anong klaseng anak ito? Walang utang na loob. Marahas niyang binalik ang muka sa aninong naramdaman niyang humawak naman sa kanyang pisngi. Kiniling lang ng anino ang ulo. Tila binulong na wag muna siyang humusga. Pakinggan niya ang lahat. Ako ang pangalawa niya. Ang kuya ko, napariwara. Ang tatay ko, kasapakat niya sa gawaing ito. Nagbebenta ang nanay ko ng mga sanggol. Mga kapatid ko. Ang unang beses, may mag-asawang lumapit kay nanay. Pinaresyohan yung pinagbubuntis niya. Nasa palengke kami nun. Hinarang siya ng kotse at kinausap. Akala ko biro lang sapagkat nakangiti ang mag-asawa, ngunit marahil alam nilang lulong sa bisyo ang pamilya ko. Sinubukan lang ngunit bumigay agad si inay. Ang totoo, nainggit pa nga ako sa kapatid kong hindi pa nasisilang kasi may magandang buhay nang naghihintay sa kanya. Kasi base sa nakikita ko, gustong gusto raw nung mag-asawang magkaanak. 12 pa lang ako nun. Hindi nagdalawang isip ang nanay ko. Binigyan siya ng 10,000. Ang usapan, kukuhain pag nailuwal na niya. Kakatok na lang daw sa pinto. Mabilis na ubos yung pera kasi ang halos kabuuan pinambili ng droga at pansugal. Napayuko ang dalaga na tila hiyang-hiyang aminin ang katotohanan. Muling napahindig si Vanessa, ngunit hindi piniling magsalita. Nung gabing nanganak na nga ang nanay ko, kumatok yung mag-asawa isang madaling araw, pagkaalis ng kumadrona. Si tatay ang nag-abot. Niloko pa nga ni tatay na sa susunod raw ulit. Kitang-kita ko na nagliwanag ang mukha ng mag-asawa. Tapos inabutan pa si tatay ng 10,000 pa. Sinabing sa susunod nga ulit. Nung una akala ko makikita ko pa ang mga kapatid ko dahil nakatatlong balik na sila sa amin sa 3 kapatid kong binili nila. Ngunit may napansin ako. Parang may mali. Sapagkat nung minsang nakita ko silang tumungo sa amin isang madaling araw, nakita ko sa bintana ang babaeng napalinga sa kapitbahay naming bagong panganak rin kasabay ni inay. Narinig kong bumulong yung babae sa lalaking mas mabango raw yung sanggol ng nanay ko kaysa sa nasisilip nilang sanggol sa bintana. Nakita ko kung paano tumulo ang malapot na laway sa labi ng babae nang pumukas ang pinto namin at inabot ni tatay yung pangatlo kong kapatid. Nag-usap saglit ang tatay at saka yung lalaki. Tapos nakita ko talaga, dinilaan ng babae yung hindi pag-aanong nalilinis na kapatid ko sa leeg. Napapasabunot sa buhok na patuloy ng dalaga. Hindi na namalayan ni Vanessang nakaupo na rin siya sa gutter. Kuyom ang mga kamao. Kapwa nila ayaw aminin na mga aswang ang mag-asawa. Tila may kung anong sumipa sa dibdib ni Vanessa sa awang naramdaman para sa mga sanggol. Lumayas ako sa amin nang mag-16 na ako. Nangatulong ako. Hindi ko na matiis ang nanay at tatay sa ginagawa nila. Pati si kuya, nai-impluwensyahan nilang mag-asawa na at tumulad sa kanila.
Wala lang makuhang babaeng hangal ang kuya ko. Isa pa, lulong na rin kasi siya sa bisyo. Kaya nung naramdaman kong baka pilitin nila akong magbenta rin ng anak, pinilit kong tumakas. Humagulgol na ang dalaga. Hindi tinuloy ang kwento ngunit nagngit-ngit si Vanessa sapagkat pinakita ng anino ang isang tagpo sa nakaraan na nagtatalo ang mga magulang ng babae. Kasalukuyan silang kapos sa pera at walang madilihensya upang makain. Kakapanganak pa lamang ng kanyang nanay at matatagalan pa ito bago muling mabuntis. Nang walang ano-ano, nakakapangilabot na nagsuwestro ng ama nitong walang trabaho na habang humihit-hit ng sinusunog na basura, abangan ang panahon raw kung kailan magiging fertile si Maricon. Sinabi ng inang kumuha na rin ng basurang hihit-hitin na kanino naman ipapares kung sakali. Hindi sumagot ang ama. Ngunit sa papalapit na kuya ng babae, natuon ang namumulang mga mata na agad nasakyan ng ina nito. Narinig lahat iyon ni Maricon. Nagmamadali siyang kumuha ng ilang damit, inilagay sa maliit na plastik. Iyon ang araw na siya'y nagpasyang tumakas. Hinintay lamang niyang matulog ang mga magulang o makalingat. Kumuha na nga ang nanay niya ng kadena upang itali ang dalaga. Maigi na lamang at kinampihan siya ng pagkakataon at nakatalili siya ng gabing iyon. Hindi ko na mabilang kung ilang kapatid ko ang nabenta niya dun sa weirdong mag-asawa. Kakapangalak pa lang ni inay nung nakaraang buwan. Iyon ang balita sa akin ng isang kaibigan ko. Hinahanap pa rin daw nila ako. Hindi sila tumitigil, lalo at may pera naman silang nakukuha dun sa mag-asawa. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabi kasi nung lalaki, may kakayahan kang magparusa. Bahala ka na. Ang gusto ko lang matapos ng mga magulang ko sa ginagawa nila. At maagapan ng kuya ko sa pagsunod sa yapak nila. Pagtatapos nito, na muling humagulgol. Napatitig si Vanessa sa sementadong kalsada. Saglit hinamig ang sarili bago tumango-tango. Punong-puno ng ngit-ngit ang kanyang dibdib at iyon ang gustong-gusto ng itim na anino. Hinatid niya si Maricon nang sumakay ito ng jeep. Sinabing wag nang mag-alala matapos makuha ang buong pangalan ng mag-asawa at ng kanyang kapatid. Sinabi nitong siya na ang bahala. Kita sa mukha nito na hindi ito masaya sa pasyang nais gawin. Ngunit iyon lamang ang nakikita nitong paraan upang maging ligtas ang sarili at matigil ang pamilya niya sa ginagawang kademonyohan. Tuloy-tuloy na pumasok si Vanessa sa isang squatters area. Kahit gabi na at alanganing oras, maingay pa rin sa paligid. Gawa ng ilang pasugalan na nakikita niya di kalayuan. Mga batang tila hindi inaantok sapagkat panay ang hagaran. May mga tambay sa tindahang bukas. Ilang sabay-sabay na pagbibidyoke. Ilang maiingay na radyo, sound system at TV sa magkakatabing bahay na gawa sa light materials. Napatingin si Vanessa sa mahabang esterong punong-puno ng basura. Buhat doon, tinapon niya ang paningin sa sali-saliwang kawad ng kuryenteng tila maraming nakadikit na electrical tape. Mga babaeng nagbibingo. May dalawa pang nagpapasuso ng kani-kanilang mga anak habang nagpapalasa ng baraha. Kasi hodang makitaan na ng buong dibdib, ngunit wala na marahil iyon sa isip ng ina. Ang mahalaga, masalat ng maayos ang baraha at maiitsa. Kung ganoong kaliliman na ng gabi ay nakakangilo na sa paningin at tenga ang namamasdan ng dalaga, paano pa kaya sa umaga? Sabi nila, ang tao malalaman mo kung saan lumaki base sa ugali nito at sa asal. Ngunit hindi siya tuwirang naniniwala roon. Marahil oo, hindi maikakaila sa taong lumaki sa lugar na ito ang magagaspang o bastos na pagsasalita. Ilang gawi na mapupulot sa ganitong klaseng lugar. Ngunit may iilan na rin naman na nangangarap na umalis sa ganito. May ilan na nananahimik sa ilang sulok ng bawat eskinita
Nakatakip ang bawat tenga sa nakakarinding ingay at tahimik na bumubuo ng pangarap na aabutin balang araw. Wala naman talagang masama na lumaki sa ganitong lugar. Basta hawak lang ang katinuan. Basta ipipilit pa rin ang tama kaysa sa mali. Hindi naman porket kumakain ng basura ang pamilya mo, pipiliin mo rin kumain ng basura. Sa huli, ang tao pa rin ang gagawa o magpapasya ng buhay na tatahakin niya. Naniniwala si Vanessang malaking bahagi ng pangyayari sa buhay ng tao, kagagawan niya yon. Pinili niya. Muli niyang naalala si Maricon na piniling tumakas sa lugar na ito. Sana hindi na ito makabalik pa rito. Sana maabot nito ang kung anumang pangarap na tahimik nitong binubuo para sa sarili. Hoy Mayo, tang ina mo, kinuha mo raw yung cellphone ni Bibi dyan na nakacharge sa tindahan niya kanina. Ikaw lang yung lumapit ron eh. Kaya pala may pang tong its ka na naman ngayon. Otomatikong napalingon si Vanessa sa boses na binanggit ang pangalan ng nanay ni Maricon. Isang hindi naman katandaan na babae ang kanyang nakita. Malaki ang katawan nito. Maitim. Duster na maganit ang suot na halatang hindi malinis. Nakadikwatro ito sa isang silya. Magulo ang pagkakatali ng buhok. Lubog ang mga mata. At nang tumawa, nasilayan ni Vanessa ang ilang nangingitim na ipin. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Vanessa habang pinagmamasdan ng nanay ni Maricon. Naiintindihan niyang hindi lahat ng tao may choice, ngunit bakit naman ang pinili ay ang nakakarimarem na paraan. Tanga siya eh. Inilalawit niya yung gamit niya. Alam naman niyang nasa lugar siya ng mga adik. Hindi ako makukulong. Sawa na sila sa mukha ko sa kulungan. Pagmamayabang pangwika ng babae. May ganun nga sa isip ni Vanessa na labas-masok sa kulungan na kahit batas hindi na kinakatakutan pa. Kahit kulungan, sinusukan na sila. Isang babae ang lumabas sa barong-barong na malapit. Halatang pabawi pa lang ito sa lakas. Humpak ang mga pisngi at bumili ng gatas sa tinapay. Tinawag iyon ni Mayo. Hoy, nakunan ka na naman pala, Day. Bakit ka pa kasi subok ng subok mag-anak? Hindi ka naman nakakabuhay. Abangan mo lang yung susunod na ipagbubuntis ko, 15,000 lang. Walang anumang sabi nito na kinairap ng babaeng nagbabayad na sa tindahan. Lakas din ng loob mong magbenta ng bata, ang pangit naman ng lahi mo. Ganti nito, na kung nainsulto o sanay na sa patutsada ni Mayo ay hindi alam ni Vanessa. Naramdaman niyang inakbayan siya ng anino upang igiya siya sa bahay malapit. Bahay nila Mayo, ni bagamat bato ang kalahati, gawa rin sa light materials ang kabuuan. Hiniling niyang personal na makita ang nanay ni Maricon na pinagbigyan naman ng anino. Tinago siya nito sa ilang oras na sa bulag upang makalapit siya at mapag-aralan kung anong klaseng tao ang pamilya ni Maricon. Nang tumuloy ang anino sa loob ng bahay, sumunod si Vanessa. Nakita niya kung gaano kagulo ang buhay nito, siyang gulo rin ang bahay. Walang gamit na matino, na hindi na niya kinitaka pa. Naulingan niya ang pag-uusap ng mag-ama na ikakangilo ng sino mang may matinong isip na makakarinig niyon. Ang nakakalungkot pa, may kinukwento ang kuya nitong nililigawan raw na nais nilang dukutin at gawing ikalawang sinapupo ng makukuhaan ng bata. Hindi na kinaya ni Vanessa ang pakinggan ng usapan. Naibalita rin ng kuya nitong alam na nito ang bahay na pinagsisilbihan ni Maricon. Kinasa ni Vanessa ang ritual ng pangungulam. Tinaon niyang umuwi sa probinsya ang kanyang roommate upang makagalaw siya na maayos. May tinuro ang anino sa kanyang paraan upang siya'y makatawag ng mga nilalang na maaaring makapanira sa katawan ng tatlong nais niyang parusahan. Mula sa palayok na may ilang dahon at batong sinisigaan, umapaw ang itim at makapal na usok. Dahan-dahang gumapang paikit sa katawan ni Vanessa. Mula sa isang garapon, nilabas naman ni Vanessa ang 5 itim na hantik. Inabot ang isang punyal at tinusok ang hinlalaki. Pinaisa ng bumalong na dugo ang patalim,
bago inilapit sa mga hantik. Hinayaang mabasa ang bawat nguso ng dugo bago bumulong ng mas mahaba at mas taimtim na bagong dasal upang turuan ang mga hantik sa nais niyang gawin. Tinabihan siya ng anino, napapikit na lang ang dalaga bago nagsalita. Ubusin ang laman na siyang dahilan upang siya ay makabuo. Sipsipin ng dugo. Ang dalawang lalaki bigyan ng sakit sa balat na unti-unting kumakain na rin ang laman. Puntiryahin ang mahihinang parte. Palalain ang mga mumunting sakit. Nais kong magdusa sila na matagal. 2 linggo. Utos ng dalaga sa tumangong anino. Tila ba ikiniya ang makapal na usok, mabilis itong gumapang palabas ng kinalalagyang lugar ni Vanessa. Tuloy-tuloy sa kalsada, umangat at tila nalusaw sa ere. Sa lugar na kinaroroonan ng mga magulang ni Maricon, nagsipag-ingay ang ilang pusa sa paligid nang makita ang itim na usok na gumagapang patungo sa bahay ni Mayo. Ngunit wala ni isang nangahas na ito ay salubungin. Tila ba nakakaintinding pinagmasdan na lang ng kanilang mga mata ang mabilis na pagtungo ng usok papasok sa loob ng pintuang nakaawang nila Mayo. May ilang asong umalulong, hindi upang magbatya, kundi upang ilabas ang takot na umalipin sa kanilang mga katawan. Sa loob ng bahay, tuloy-tuloy na umangat ang usok. Tinungo ang katring kinahihigaan ni Mayo. Pumasok sa loob ng duster ng babae. Nang bumiling ito at napabuga ng hangin, itim na usok ang lumabas roon. Muling bumiling ang babae. Tila hindi naramdaman ng isang makapal na linya ng itim na hantik na umaakyat sa kanyang kanang hita. Nagsimula sa munting kagat na agad hinanap ni Mayo sa singit na may bay ang kirot hanggang puson. Ang pagbalikwas mula sa pagkakahiga ay agad binawi na may kung anong tila kumagat sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Napahingal ang babae. Tila kasi humilab ang kanyang tiyan, tapos ay may bumulwak mula sa kanyang kaangkinan. Dugo. Mga dugong buo. Humingi siya ng tulong sa asawang nakahiga katabi, ngunit nang bumaling ito sa kanya, isang gapisong tila mamaso ang napansin ni Mayo sa pisngi nito. Tinuro niya sa asawa na agad nitong kinamot. Marahil nakaramdam ng kate. Agad na balata ng mamaso. Lumantad ang nangingitim na lamang na mamagapa. Napahiyaw ang babae. Natulala ang lalaki nang makitang may masaganang dugong tumulo sa kanyang kandungan. Isang sikaw ang kanilang naulingan naman sa banyo. Mula roon, lumabas ang kanilang anak na lalaki na ang ari ay tila langgunisang tinanggalan ng balat at pinrito sapagkat umalsa ang laman na maga. Makikita rin ang ilang gapisong mamaso sa leeg nito at sa braso. Ang asawa ni Mayo ay napaigik nang makaramdam ng kirot sa singit. Nangiangat ang short na suot. Kung anong nangyayari sa anak na lalaki, ganon din ang kanyang namalas sa kanyang kaangkinan. Isang text ang nakuha ni Maricon habang nagpapahinga sa mahabang araw na lumipas. Mag-aalas 5 na ng hapon. Hindi niya muna binasa ang mensahe ng kaibigan. Sa mailbox siya tumuloy. Narinig niya kasing may nag-doorbell at baka iyon na ang hinihintay niyang passport. Balak niyang mangibang bansa kung saan mas malaki ang kita ng kasambahay. Mula doon, saka siya mag-uumpisa. Gusto lang niya talagang matapos ang kalagiman ng kanyang pamilya. Alam niyang kasalanan. May kasabihan pa nga na kapag pinakula mo raw ang isang tao, 3 beses itong babalik sa'yo. At ngayon pa lang sinusurot na siya ng konsensya. Ngunit anong kanyang magagawa? Ang dinadahilan na lamang niya. Maganda na iyon kesa naman marami pang madamay na inosenteng bata o tao. Lalo at nakikita raw ng kanyang kaibigan na may nililigawan raw na kalugar nila ang kanyang kuya. Tulad ng inaasahan, passport ang laman ng mail. Alam niyang magiging umpisa ito ng isang bagong simula sa malayo.
Muli siyang humingi ng tawad sa Diyos bago binuksan ang mensahe ng kaibigang mata niya sa kanilang lugar. Naabutan ni Mariko ng ilang tsismosa na nagtutumpukan sa kanilang pintuan. Langhap na langhap niya ang malansa at masangsang na amoy. May isang napatingin sa kanya nang hawiin niya iyon at nagpasabi siyang tabi. Ang bulungan ay nanahimik nang makilala siya ng mga tao. Binigyan siya ng daan. Bumukas ang pinto nila at nakikita niyang mas magulo at mas marumi ang paligid. Maraming nakaharang sa pinto, ngunit walang naglakas loob na pumasok. Naitakip ni Maricon ang kamay sa ilong nang tuluyang makapasok sa loob. Lalong tumapang ang nakakasulasok na samyo ng malansa at tila nabubulok na bagay. Nagmumula sa munti nilang kwarto. Nang humakbang siya papasok, ay may ilang tsismosang nagtanong kung anong nangyayari ba daw sa loob, na kesyo kahapon pa raw nila naaamoy iyong malansa. Nasaan at bakit hindi kumikibo ang kanyang mga magulang, maging ang kuya niya. Kinataka ni Maricon kung bakit hindi nagawang pumasok ng mga tsismosa sa kanilang bahay upang mag-usyoso. Bukas naman ang pinto. Ngunit nang ibaba niya ang mga mata sa paanan ay nakita niyang nangingitim ang sahig sa dami ng mga itim na hantik na walang linyang sinusunod, na tila ba nagkalat lang ang mga insekto. Bahagya niyang inangat ang isang paa upang makita kung may naapakan, ngunit himalang wala. Tila nga kusang umiiwas ang mga hantik sa bawat paglapag ng kanyang tsinelas. Nang makitang hindi niya alintana ang mga hantik, may dalawang babaeng tsismosang sumunod sa kanya. Nauna pa nga sa dalaga na tunguhin ang silid nila. Hinawi ng isang babae ang kortina. Naigtad pa si Maricon nang humiyaw ang babaeng naikuyumos ang mga daliri sa kortinang hinawi. Siyang sunod ng dalaga at ng dalawa pang babaeng usisera. Bagamat inaasahan na ni Maricon na itutop niya pa rin ang isang kamay sa bibig, na ipagpasalamat niyang walang laman ang kanyang tiyan sapagkat alam niyang aahon ang lahat ng kanyang kinain mula sa kanyang sikmura. Umuungol ng mahina ang kanyang inay. Nakabukaka. Ang kanyang ama nakahiga sa papag. Umuungol din. Gayon din ang kanyang kuya na nasa isang sulok ng silid. Nakahiga rin. Punong-puno ng sugat na sariwa ang katawan ng mag-ama. May tumutulong berdeng likido pa sa bawat sugat. Walang mga pang-ibabang saplot at kitang-kita nila Maricon ang ilang bangaw na nagpipiesta sa hindi na nila mawari kung tinubuan ba ng kakamaong namamaga at busagrang laman ang pagitan ng kanilang mga hita o ang kanilang mga ari talaga iyon, sadya lang naging ganoon ang itsura. Tangina, hindi na ako makakakain ng langgunisan yan. Yan na ang maaalala ko. Anang isang babae na nasa likod ni Maricon. Sa kanyang ina siya lumapit. Wala kasing sugat ito sa katawan. Ngunit nang iangat niya ang duster, napahiyaw ang dalaga. Tila ba kasi tinubuan ng kolonya ng itim na hantik ang kinalalagyan ng maselang parte ng katawan ni Mayo. Buhay ang tatlo. Umuungo lamang. Tila hindi na nila kayang isatinig ang sakit na kanilang nararamdaman. Walang ospital na nais tumanggap sa pamilya ni Maricon. Wala din naman silang perang kayang ideposito. Nang may nagmagandang loob naman na tumawag ng albularyo, dumura lamang ang albularyo sa harap ng pinto nila Mayo. Sabay-sabing karma raw iyon sa pamilya. Bago tinignan ng may panlulumo ang dalagang hindi matignan ang albularyo sa mata, saka ito nagmamadaling umalis. Kumalat ang chismis na karma sa pamilya ni Maricon ang nangyayari. Dagdag ng albularyo pa, may nakikita raw itong mga sanggol na naglalaro sa ilalim ng katre ni Mayo. Tumatawa at pinaglalaroan ang dugong tumutulo mula sa siwang ng katreng kama. Hindi iyon nakikita ni Maricon, ngunit si Mayo ay oo. Rumirehistro sa mata nito ang takot. Akala niya siya lang ang nakakakita sa mga sanggol na ang mga mata ay may itim, may iping sali-siliwa at matatalas.
at masasakit sila mga gat. Ramdam niya ang kirot tuwing bumabaon ang mumunting pangil sa kanyang buong katawan, lalo na sa nananakit na balakang at kaangkinan. Natatandaan niya ang muka ng mga sanggol. Laman ito ng kanyang panaginip gabi-gabi. Ngunit dahil hindi makaahon sa bisyong nagpapamanhid ng kanyang sistema at nagpapalabo ng kanyang pag-iisip, binilang na lamang niyang wala ang mga iyon. Ngayon nga ay nakikita na niya. Hindi na siya nananaginip o binabangungot. Totoo ang kanyang nakikita. Gising ang kanyang kamalayan. Nararamdaman nga niyang kinakain siya ng buhay. Ngunit hindi siya namamatay-matay. Bakit hindi pa siya namamatay? Si Maricon piniling pumirme sa bahay. Nagpaalam sa amo. Naglilinis siya, bumibili ng fabric conditioner at panayang wisek sa sahig na sementado. Sabi ni Vanessa, 2 linggo raw mananatili ang kulam. Bagamat kinilabutan, hindi na siya nagulat na hindi na raw kagaling ang pamilya niya. Mamamatay ang 3 pagkatapos ng 2 linggo. Niluhan na niya iyon. Magulang at kapatid niya ang mga ito, ngunit handa siyang pagsisihan ng lahat balang araw kung sisingilin man siya. Naririto na pati, wala nang atrasan pa. Para saan pa kung gagaling ang 3? Alam niyang uulit ang mga ito. Alam niya, sigurado siya. Mabilis niyang pinales ang mga luhang muling naglanda sa bawat bisngi at muling tinuloy ang paglilinis na ginagawa upang kahit manawari, mabawasan ang lansa sa paligid. Ilang tao sa labas ang hindi naman maiwasang mahabag sa dalaga. 2 araw na lang mula ngayon, 3 kabaong ang ibuburol sa kanilang tahanan. Mula sa isang boarding house, napabangon ang naalimpungatan dalaga. Yamot na naisabunot ang bawat daliri sa makapal at alon-alon na buhok. Tumalim ang mata nito at napipilitan tumayo sa kamang kinahihigaan. Binuksan niya ang bintana kung saan sumuot ang matapang na samyo ng insenso. Mula sa kalsada sa ibaba ng 2 palapag ng kanyang kinaroroonan, nagtama ang paningin nila ni Vanessa. Nakita niyang lumunok ito bago bahagyang tumungo. Saka naglakad palayo. Sinundan ng tingin ng dalaga si Vanessa. Saka napapabuntong hiningang kinuha ang isang maiksing bestidang nakasampay. Hinubad ang malaking t-shirt na suot na siyang pinantutulog. Nakagilap ng tsinelas bago kinuha ang sling bag na naglalaman ng susi ng kwarto at pitaka. Saka lumabas ng silid. Tinungo ni Vanessa ang dead-end na kalsada ng isang dinedevelopang subdivision. Doon hinintay ang sumunod na dalagang tinawag mula sa boarding house nito. Tumigil ang dalaga ng 10 hakbang mula kay Vanessa. Tuwid itong napatingin sa mata ni Vanessa, halatang nayamot sa pagkakagising nito. Ako si Vanessa. Ipagpaumanhin mo ang pagtawag ko sa'yo. Ikaw lang kasi ang makakagawa nito nang walang kalat na matitira. Paunang sabi ni Vanessa sa dalagang saglit kiniling ang ulo at pinagmasdan siya bago nagsalita. Isang itim na mangkukulam. Anong kailangan mo sa akin? Anang dalaga na tila nabawasan na ang pagkayamot. Unti-unti nitong ibinababa ang bantay sa sarili. May 2 ordinaryo akong nais ituro sa'yo. Suki ng isang pamilyang nagbebenta ng mga sanggol. Nagawan ko na ng paraan yung pamilya. Ang pinag-aalala ko ay baka makahanap ng bagong makukuhaan ng mag-asawang ordinaryo. Masasayang lang ang kulang ko. Kalmadong paliwanag ni Vanessa sa dalagang napaisip saglit. Interesante. Bakit mo ginagawa ito? Galing sa dilim ang kapangyarihan mo. Iniinsulto mo ba ang kasamaan? Napangiting wika ng dalaga na tuluyang kinagaang ng damdamin ni Vanessa. Hindi ako matuwid. Hindi ko masasabing mabuti akong tao. Ngunit wala namang masama na paminsan-minsan gumawa ng tama, hindi ba? Sagot ni Vanessa na inilahad ang kamay upang
makipagkilala ng formal sa kudayon na hinahanap ng anino para sa kanya. Hindi pa siya ganoon kalakas upang bumangga ng aswang. Wala pa siyang pandepensang kakayahan. Mahirap na. Tinanggap ng dalaga ang kanyang kamay. Ngumiti ito ng tipid, sapat upang makita ang magkabila ang maliit na biloy sa bawat nitong pisngi. Ang nagbabagang mga mata ay bumalik sa kulay tsokolate. Hindi maiwasan ni Vanessang humanga sa aswang, na bagamat sabi ng anino ay napakalakas na lahi raw ng aswang at nag-iisa sa lahing kumakain ng kapwa aswang, ay hindi naman siya nahirapang ito ay pakiusapan. Ara, kinagagala kitang makilala, itim na mangkukulam. Anang dalagang kadao palad. Bagamat bahagyang nailang sa tawag sa kanya ng kudayon, hindi niya maitatangging iyon naman talaga na siya. Ano pa ba ang itatawag sa kanya kundi itim na mangkukulam? Ayaw lang talaga niyang aminin sa sarili. Mula sa palad ni Vanessa, lumabas ang itim na usok. Lumapag ito sa lupa at gumawa ng linyang siyang susundan ng kudayon upang matunton ang mag-asawang ordinaryo. Tamang-tama, gutom na rin siya. Minsan pang luminga si Ara kay Vanessa bago mabilis na sinundan ang itim na usok. Alam ni Vanessa na may kakayahan ng kudayon na makabasa ng bagamat maliit na detalye sa sitwasyon. Malaki pa ring tulong iyon upang malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Parang hindi na ata ako makakataka sa aking tadhana, Mama. Patawarin niyo ako. Bulong ni Vanessa sa hangin.